sa tumayo po tayo sa gabi. Pakibuksan po yung Bible po natin sa Matthew 16:24. Nandiyan na po tayo. Basahin ko po, pakisundan na lang po sa inyo pong mga Bible. Sabi po dito sa Matthew 16, chapter 16, verse 24, Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. Sandali po tayong manalangin. Ama, Panginoon Diyos, na dakila sa lahat, kami po'y malapit sa inyong pagluhan ng trono sa sandali po ito. Papasalamat po kami sa ebidensya ito na makapag-aral po ng inyong salita. Kami po'y makapagtipon at sumamba sa inyong Panginoon. Salamat po Panginoon sa mga testimony. Salamat po sa mga awitan. Nawa ito po ay naging kalulugod sa inyong Panginoon. Naging kalulatihan niyo po Panginoon. Panginoon, dalangin po namin sa gagawin po na yung pag-aaral ng inyong salita. Pangunahin niyo po kami. Panginoon, tulungan niyo po ako. Wala po akong kakayahan sa aking sarili. Sa inyong biyaya lamang po makapagpatuloy at magtatagumpay sa anumang buong bagay. Dalangin ko po ang banal na Espiritu siyang kumilos sa aming pong kalagitnaan. Mangusap po kayo sa mga puso, sa mga inyo pong mga anak Panginoon. At nawa Panginoon, dalangin ko po lagay niyo po sa aking pong lamig tila, inyo pong mga salita na inyo pong ang inyo pong nais na ihatid sa inyo pong mga anak ay mamutawi po sa aking pong lamig tila. Dalangin po namin Panginoon, nawa manghabong po kayo ng inyo pong mga anak sa sandali pong ito. At nawa Panginoon na pagpalain niyo pong bawat isa. Naalala din po namin Panginoon ang aming pastor na nasa Nueva Ecija. Nawa ihatid niyo po siya na mapayapa dito po sa Manila. Amin po siya muling makapiling Panginoon. Muli Panginoon, kami nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat at tinataas po namin ang iyong dakilang pangalan. At lahat na ito ay ating po na lang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po tayo po. Ang title po ng ating pong pag-aaralan ay If Any Man Will Follow Me. Sabi nga po sa ating nabasa sa ating text na Matthew 16:24, Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Kung ating pong tututunin yung mga nauna pong verses ng passage pong ito, makikita po natin na si Apostle Peter po ay nasa kanyang highlight ng kanyang spiritual na buhay. Pinoclaim niya po niya dito si Jesus Christ na siyang the Christ and Son of the Living God. Tinanong po kasi siya ang mga disipulo ni Jesus Christ. Nung tinanong kayo ng mga tao, anong sinabi niyo, sino ako? Si Apostol Pedro, kung ating sigurong iisipin, siya yung di mo na siguro nagtaas siya ng kamay. Panginoon, ako po. Yung masyado siyang confident na nagsabi na, Panginoon, ang sinabi po namin sa kanila na kayo po ang Kristo at kayo po ang anak ng buhay na Diyos. Yun po ay dahil dun po sa sinabi po ni Apostol Pedro, ayun po yung pinakamataas na point ng kanyang pong spiritual life. Nung kanya pong kinilala ang Panginoong Jesucristo bilang anak ng buhay na Diyos at bilang Kristo. Ang sagot po ni Jesus Christ, kung makikita po natin sa Matthew 16:17, ang sabi po ni Jesus Christ kay Apostol Pedro, Blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood had not revealed it to you, had not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Pero pag titingnan po natin after nitong banggitin ng ni Jesus Christ, na blessed art thou Peter, pinagpala ka Pedro. Makikita po natin doon sa mga susunod na talata, doon po nagawa ni Apostol Pedro yung pinakamalaking, yung isa sa pinakamalaking mga pagkakamali po niya sa kanya pong buhay. Ang ginawa po ni Apostol Pedro, nirebuke niya po yung Panginoon Jesucristo. Kasi
Doon po sa mga susunod na talata, sinasabi po na nirebuke ni Pedro si Jesus Christ nung sinabi niya na he placed himself in the way of the Lord, fulfilling His mission on earth. Nung binanggit ni Jesus Cristo yung kanyang mission dito sa mundo, nirebuke siya ni Apostol Pedro. Biglang naging stumbling block si Apostol Pedro. Ang sumunod po nun, nirebuke ni Jesus Christ si Pedro. Yung sinabi niya muna, yung devil, yung tumabi ka, demonyo. Doon sa mga susunod na sinabi ni Jesus Christ, meron siya ng instruction kay Pedro kung paano niya makiaayos yung ginawa niya pong pagkakamali na naging nirebuke niya si Jesus Christ sa kanyang mission. Ngayon ang gusto po natin makita dito na si Pedro mula sa kanyang pinakamataas po na pinaka-point po ng kanyang buhay Kristiyano ay biglang sa ilang sandali lang ay napunta po siya dun sa pinaka-lowest point. Naalala ko na yung sinabi ni Tatay Ray na nandun siya sa lowest position ng kanyang spiritual life. Nangyari din po kay Apostol Pedro yun. Nasa taas na taas siya, nagpupuri siya sa Panginoong Jesucristo, pinupuri niya ang Panginoong Jesucristo at kinilala niya bilang anak ng buhay na Diyos, tapos biglang napunta siya doon sa pinakamababa na nirebuke niya yung Panginoong Jesucristo. Ngayon nakatanong po dito bakit po niya ginawa yun? At paano po yun nangyari? Paano nangyari po yung pangyayari po yun? Kung iyon ay nangyari kay Apostol Pedro, sigurado po na yun po ay mangyayari din sa bawat isa sa atin. Na mangyayari po yun sa ating buhay Kristiyano. Ngayon kung titignan po natin itong passage na to, kung meron bang instruction ang Panginoong Jesucristo, kung paano po natin malalagpasan yung ganitong, kasi talagang mangyayari po sa atin ito, at tulad nung sa testimony po ni Brother Ray, talagang sa bawat isa po sa atin, mangyayari po itong katulad na nangyari kay Apostol Pedro. Ngayon titignan po natin kung meron po bang instruction ng Panginoong Jesucristo, kung paano po natin siya malalagpasan. Kung ito ay mangyari po sa atin, ano po ang ating gagawin? At paano po tayo makalalagpas po dito? Sabi ng Panginoon sa Matthew 16:24, Then said Jesus unto His disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Ang first point po natin dito ay if any man, the candidate. Yung candidate po ay if any man, lahat po tayo. Pero kanino ba nakikipag-usap ang Panginoong Jesucristo dito? Nung binanggit po niya na if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Nakatingin po siya dito kay Apostol Pedro, eye to eye po sila. Magkatitigan po sila nung binanggit niya po ito na if any man will come after me, let him deny himself. Ginamit niya po si Apostol Pedro bilang halimbawa para po sa ating lahat na dahil nga po ito po ay maaaring mangyari o mangyayari talaga po sa atin. Sinabi niya po dito kay Apostol Pedro na para po siya makaalis po dun sa pinaka-low spiritual place na pinuntahan niya, meron po siya ditong instruction. Gusto niya po na si Apostol Pedro ay malaman niya na nakakumit po siya ng isang terrible sin. At ang tanging paraan para ma-avoid po yung pag-ulit po ng terrible sin na yun, ay sundin niya po yung magiging instruction sa kanya ng Panginoong Jesucristo. This means that you can be in the same place Peter was. You may be in a very low state of Christian happiness. Maaaring nangyari sa atin itong mga nakalipas na araw at we may have denied Christ as severely this week as did Peter. Maaaring na-deny natin ang Panginoong Jesucristo
nitong mga nakalipas na araw, maaari sa ating trabaho, sa ating eskwela, sa ating bahay, sa ating mga kapitbahay, kung saan lugar man po tayo nandoon nitong mga nakaraang linggo. Maaaring pinalagpas natin ang pag-witness po sa office, sa school, o saan man po tayo nandoon. Dahil po sa ganung pag pinalagpas po natin yun, parang dininay na rin po natin ang Panginoong Jesucristo. Tama po yung sabi kanina po ni Brother Rene na ako po sabi niya, nahihiya akong lumabas. Alam niyo po ba, pag kayo nahiya na i-share yung gospel ng Panginoong Jesucristo, naniniwala po ako na lagi po tayo may pagkakataon na i-share yung gospel, yung ma-share yung magkaroon ng ma-share yung salvation sa lahat ng nakakasalumuha po nating tao. Lagi po tayo, hindi po natin pwedeng sabihin na lumipas ang isang araw na hindi po tayo nagkaroon ng pagkakataon na ma-share yung salita ng Diyos, yung salvation. Pag pinalagpas po natin yun, maaaring meron tayong mga dahilan. Isa pong maaaring dahilan ay nahihiya. Ngayon, pag nahihiya ka pong i-share yung salvation, may sinasabi po ang salita ng Diyos tungkol po doon. Pag nahihiya kang i-share si Jesus Christ sa iyong mga kaopisina, sa iyong mga klase, sa iyong mga kaibigan, sa iyong kapitbahay, meron po sinasabi dito po sa Matthew chapter 10. Sabi po sa Matthew chapter 10 verse 32, "Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. Ngunit, but whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven." Pag tininay natin ang Panginoong Jesucristo sa ating mga klase, sa ating mga kaopisina, sa ating mga kakilala, kaibigan, ang sabi po dito, "I will also deny them before my Father which is in heaven." Kaya, lagi po tayo may pagkakataon na i-share yung salvation sa ating mga kaopisina, sa ating mga katrabaho, mga kaibigan, klase. Ito lang po mga huling araw na realize ko na mali pala yung ginagawa ko, na pinalalagpas ko, na nakausap ko yung isang tao nang hindi ko man lang na-share sa kanya ng 3 to 5 minutes lang. Hindi naman mahabang oras ang kailangan para ma-share natin yung salvation. Dala natin sila sa paanan ng ating Panginoon Jesucristo at maligtas sa kanilang kaluluwa. Ang sabi po dito, the solution lies within the formula that the Lord gave Peter. Alam ng Panginoon Diyos na tayo nilagay ng Panginoon Diyos na sa iisang kategory, kaya sinabi niyang any man, lahat tayo, walang exception dito. Sabi po niya dito na alam po niya na lahat tayo ay mag-fail. Lahat tayo magiging katulad ni Pedro na mag-fail. Kaya nilagay niya po dito, if any man, lahat po tayo. Kaya alam po kasi ng Panginoon na tayo tao lamang na nagkakamali. Makikita po natin sa Psalms 78:37, sabi po dyan, "For their heart was not right with him, neither were they steadfast in his covenant." Sa Old Testament, makikita po natin dyan, dun sa Old Testament, palagi pong pinapaalala ng Panginoon dun sa mga Israelites. Sinasabi niya po lagi na, "I am the Lord your God that brought you out of the land of Egypt. I am the Lord your God that brought you out of bondage. That your generations may know that I brought the children of Israel out." Lagi niya po pinaalala po yun na kada magpapalit ng hari, basta from generation to generation, lagi niya pinapaalala na ako yung naglabas sa inyo dun sa bondage from Egypt. At dinala ko kayo, yung Israelites, dinala ko sa land flowing with milk and honey. Lagi niya po pinaalala yun, pero ang mga Israelites,
they were not steadfast in this covenant. Ang sinabi lang niya, ang kondisyon lang ng Panginoon, huwag niyo pong makakalimutan na ako ang Diyos, ako ang inyong Diyos, at huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero ang ginawa po nila, sumamba pa rin sila kay Baal, at ginawa po nila yung mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang sabi po sa Psalm 78:38, "But he being full of compassion, forgave their iniquity, and destroyed them not. Yet many a time turned he his anger away, and did not stir up all his wrath." Kung makikita po natin doon sa Old Testament din po, doon sa mga panahon ng mga hari ng Israel at Judah, maraming nilalagay lagi doon, ipapakilala po yung pangalan ng hari, at sasabihin po doon sa susunod na verse na, "And he did what which is right in the sight of the Lord." Pero mas marami po doon na nakalagay na sinasabi na, "And he did that which was evil in the Lord." Mas marami pong hari na gumawa po ng masama na hindi naaayon po sa kalooban ng Panginoon. Pero kahit man ganun po, hindi pa rin po sinira ng Psalm 78:39, "For he remembered that they were but flesh, a wind that passeth away, and cometh not again." Alam ng Panginoon na tayo ay laman lamang, flesh lang. At ang sabi po sa Matthew 26:41, sabi po dyan na, sabi ng Panginoon, flesh naman tayo. Kaya inuunawa lagi tayo ng Panginoon. Sabi po sa Matthew 26:41, sabi po dyan, sabi ng Panginoon Jesucristo, "Watch and pray, that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." Mahina po yung laman, mahina. Kaya inaalala ng Panginoon na tayo ay but flesh. Mahina po, kaya sabi, "A wind that passeth away, and cometh not again." Ang sinabi niya po dito kay Pedro, doon po sa nung sinabi po ni Pedro na Jesus is the Christ, the Son of the living God. Ang sagot po ni Jesus Christ sa Matthew 16:17, "And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood had not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven." Sinasabi po dito ng Panginoong Jesucristo na ang flesh and blood mo hindi ang nag-reveal sa iyo, hindi nagsabi sa iyo na ako ay anak ng Jesucristo at ako ang anak ng buhay na Diyos. Ang nagsabi sa iyo niyan ay ang Espiritu. Ang strong spiritual things ay na sinasabi po ni Jesus Christ sa Matthew 16:17. At makikita po natin dito sa makikita po natin sa sinabi ng Panginoon Jesucristo na, "If any man will come after me," makikita po dito na ginamit po niya ay singular naman. Hindi po niya sinabi ng men. Kaya niya po ginamit yung man dahil alam po niya na hindi maraming tao ang magpapatuloy sa gawain po ito. At marami ang hindi nabubuhay na ngayon na pagsasabi na, "I am doing what Jesus told Peter to do." Marami kasi na hindi gagawin ito dahil malaki po yung kapalit. Naniniwala po ako na nangungusap ang Diyos sa atin po ngayon dahil ang kategory po ng ang mensahe po ito ay para sa lahat. Maaaring ikaw yung enema na sinasabi po dito na sinasabi na ikaw maaaring maging ikaw yung active member, active candidate. Ngayon, will you be the candidate of action? Pagka sa trabaho, meron laging tayong basa ko sa
trabaho, meron pong candidate for promotion, candidate for hiring. Meron pong mga qualification nyo, may mga qualification standard, meron mga requirements. Dito po ang requirement lang, ang requirement ng Panginoon, dito sa kanya pong panawagan, if any man. Ibig sabihin, lahat po tayo. Wala po ditong pinipili na qualification other than yung if any man. Ngayon, kung yung if any man ang category po dito ang requirement, sigurado po lahat po tayo kasama dito at mamimit po namin yung requirements. Yung any man. Yung any man na yun can be yung any person, any woman, any man, any boy, any girl, any person po. You are a candidate for the person Jesus is talking about. Ang pakiusap lang po sana na huwag natin i-exclude yung ating sarili sa panawagan ito ng Panginoon. Ang second point, will follow me. The commitment. Ito po yung second point, will follow me, the commitment. This comes from the man's will. Yung will to follow me, sabi. Una, it must be a surrendered will. Makikita po natin sa Romans 12:1, ang sabi po dyan, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Sabi po sa 12:2, Romans 12:2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect will of God. Be not conformed to this world. Lagi po natin narinig po yan. Itong mundo ay iba yung standard. Tulad po, minsan po ay naglalakad po kami ng misis ko, nakamahaba po siyang panda. Siguro ako sa naglalakad po kami, nasa likod po ako, kasabay niya po yung anak ko namin. Napapansin niya yung mga nasasalubong niya mga babae. Natitingin po sa kanya. Parang ngayon na sila nakakita ng ganun nakasuot na mahabang panda. Sila mga suot po nila, mga maong na nakapatalo, nakashort. Kaya siguro inisip ko, taga-probinsya siguro to. Siguro makakanta. Iba siguro gusto kong kumanta na sa Pabudito. Ayun ang standard natin sa Panginoon. Dapat meron po tayong pagkakakilanlan. Dapat ma-identify po yung isang mananampalataya dun sa hindi mananampalataya. Kasi kung parehas po tayo maong pants na yung matagong fitting na yun, yung korte ng text kita-kita, parehas kayo no, sino sa inyo ang mananampalataya? Hindi yung ma-identify. Isa pa po, tingnan po natin sa 1 Corinthians 11, chapter 11, verse 14. Ito pong lesson bigay po kay Pastor Mogale. Wala po akong hinaan. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 14, that not even nature itself teach you that if a man have long hair, it is a shame unto him. But if a woman have long hair, it is a glory to her. For her hair is given her for a covering. Sabi dito yung mga mahabang buhok sa lalaki, hindi ho ayon sa standard po ng Panginoon. Pero hindi ko po nakita kung meron po dito na maiksi ang buhok sa babae. Pero siguro kung mahaba buhok sa lalaki, hindi pwede. Mahaba buhok sa lalaki, hindi pwede. Siyempre kapaligtaran no, sa babae, hindi pwede. Amen? Be not conformed to this world, sabi ko ng Bible, but be transformed by the renewing of your mind. Yung sinabi po dito kung titingnan po natin dito na dun sa past, nung
siguro God look for the sacrifice for man, yung magsasakripisyo para sa tao dahil sa kasalanan. Ang sabi ni Jesus Christ, I will. Siya po yung nag-surrender. Sinurrender niya yung kanyang will. Pangalawa, it must be a joyful will. A person will not accomplish this assignment unwilling, nor in a state of self-withdrawal. Dapat pag sinacrifice natin yung ating will, dapat may ngiti, laging may galak sa puso. To follow Jesus will require a surrendered will, a joyous attitude of the will, and it will require, number 3, a will yielded to the Spirit. Sa Espiritu na po. You will not accomplish this in the flesh. Hindi natin ma-accomplish yung sabihin natin, surrender ko yung will ko. Pero yung flesh, yung sa flesh lang natin dapat through the Spirit. You will not accomplish this in the flesh. Your flesh must be totally surrendered. The will of the Spirit. Surrender dapat yung ating laman, yung ating lust of the flesh. Lahat ng kagustuhan ng ating laman, dapat surrender. Yung will ng Spirit ang mag-take over. Una, ito po comes from the man's will. Pangalawa, this commitment must be made in blind faith. Sabi po sa Isaiah 42:16, I will bring the blind by a way that they knew not. I will lead them in paths that they have not known. I will make darkness light before them and crooked things straight. These things will I do unto them and not forsake them. Ang sabi ng Panginoon, dapat pag sinacrifice nyo yung will, pag kayo magsasacrifice ng yung fleshly will, dapat no existing conditions. Pero hindi dapat ang panalangin mo, Lord, pag pinagaling niyo po yung aking may sakit na anak, magkukumit po ako sa inyo. Hindi po dapat gano'n. Hindi po, Lord, pag inayos niyo po yung aming pagsasama mag-asawa, magkukumit na po ako sa inyo. Hindi po dapat gano'n. Lord, pag pinakita niyo po yung inyo pong sarili sa akin sa paraan na gusto ko, gusto ko po, Panginoon, pakita niyo lang ganito, maging ganito, doon lang po ako magkukumit. Hindi po dapat gano'n. Ang nararapat po, Lord, magkukumit po ako sa inyo, gumaling man yung anak ko o hindi. Bigat po, no? Lord, magkukumit po ako sa inyo, maayos man yung aming pagsasama mag-asawa o hindi. Lord, magkukumit po ako sa inyo, whether you do what I ask you to do, gawin niyo man yung aking hinihiling sa inyo o hindi, magkukumit po ako sa inyo. Ayun po ang gusto ng Panginoon. Ngayon, will you make that commitment? Will you follow the Lord? Sabi po, if any man will follow me. And po, first point natin, if any man, the candidate. Second, will follow me, the commitment. Ang third, the criteria. The criteria is deny self. Kung titignan po natin yung first 2 points, yung if any man, the candidate, tapos yung second point, will follow me, the commitment. Kung magpapataas po tayo ng kamay dito, marami pong taos sa puso na magtataas ng kamay na sasabi, gagawin ko po yan. Ako po yan. Ako po yung if any man, ako po yung candidate. Ako po yung will follow me, yung commitment, gagawin ko po yan. Pero pagdating po dito sa third point, sa the criteria, deny self, marami na po mababa na yung kamay at hindi na po magpapatuloy. Some may be so desirous in living for God that they would dedicate themselves as a candidate. Gusto nila maging candidate, even make the commitment. But when they hear the criteria, pag narinig na po natin yung criteria, many will turn back and walk no more with the Lord. Ito po yung criteria. Una, deny self. Ito po yung pinakamahirap na gawin. Ito po yung pinakamahirap na gawin na yung mahirap na bagay na ating gagawin. To deny self is to put self to death. Yung sarili po natin, dapat patay na, gano'n. Self no longer lives. Wala na yung ating sarili. Yung sarili natin kagustuhan,
Wala na po yun. Self is an enemy to your mission. Our mission yung sumunod sa yapak ng ating Panginoon Jesucristo. Kalaban po natin yung ating sarili doon. At self is a stumbling block that must be eliminated. Sabi po dito, dapat tanggalin natin yung ating pansariling kagustuhan. Dahil yun po ay magiging hadlang sa ating pagsunod sa Panginoon Jesucristo. Sabi po dito, deny self doesn't mean to be disciplined. It means to be diseased. Ibig sabihin na, halimbawa, yung pangalawa po pala, to deny self doesn't mean that you will make self-existence. It means that you make self non-existent. To deny self, hindi ibig sabihin na, yung mga kaklase ko, nagkakayayahan. Yung mga opisina ko, nagkakayayahan. It doesn't mean to be disciplined, to make self-existence. Ngayon, sasama mo na ako ngayon. Tapos, pag nagkayayaan ko din bukas, dito sa siguro, mag-iinuman sila. Bukas, hindi na ako sasama. Hindi ibig sabihin po ng deny self doesn't mean that you will make self-existence. It means that you make yourself non-existent. Huwag ka na sumama doon. Ang gawain nila, gawain ng makasalanan. Huwag ka na sumama kahit kailan. Kasi ako po nasubukan ko po yan na nagkaroon po kami ng classmate, high school reunion. Siyempre, hindi mananampalataya po yung mga karamihan po yung mga klase. Merong inuman. Ang pinaka-iniiwasan ko po, mapicturean ako na yung katabi ko nga klase may mga bote. Baka mamaya sabihin sa akin po yun. Nag-confess po ako sa kanila na ako ay Bible Baptist. Talagang wala nang pagdating ko po doon sa venue, diyan po yun sa sa Glory Pan, sa venue. Wala nang pagdating ko po doon sa venue, yaya na kagad o, inom. Hindi ako umiinom. Hanggang sa malasing na sila, talagang binabarasan na ako, hindi ko uminom. Hindi po ako uminom hanggang umuwi po kami. Kaya nakita ko itong kagandahan na pagka kayo pala'y nanindigan sa iyong conviction, i-respeto ka po nila. Na pag sinabong hindi po ako uminom, Bible Baptist po ako. Sila din po ang nag-give up at sila natatawa nga po ako dahil talagang nagre-resist po ako sa kanila. Sabi ko yung isa, ano na ba ang posisyon mo sa Bible Baptist? Ano ka na ba? Kala nila katulad na sa Katolik na ba yung mga bishop? Hindi na ako, ka-attending na po. Dapat manindigan po tayo at maging non-existent na po tayo dun sa mga lugar na hindi po dapat tayo nakikita. Pangatlo, self-denial is not that you make self become less important or less visible. Ang self-denial po, hindi yung ibig sabihin na it means that self has been put to death. Makikita po natin sa Galatians 5:24, ang sabi po dyan, and they that are Christ have crucified the flesh with affections and lusts. It means, yung ating sarili, pinatay na po natin. Ipinako na po natin yung ating flesh. Crucify na po natin yung ating flesh. At makikita po natin dito sa Galatians 5:24, sinabi po, crucified. Past tense po. Ibig sabihin, tapos na. Ipinako na natin yung ating flesh. It has already taken place. Yun po ba yung nangyari na rin po sa atin? Tayo po ba ipinako na rin po ba natin yung ating flesh nila, flesh, yung kagustuhan na ating laman, atin na po bang ipinako siya? Kung si Pedro po, dininay niya po yung kanyang sarili, hindi niya po sana dininay ang Panginoon Jesucristo. Hindi niya po dininay yung sarili niya, nirebuke niya po ang Panginoon Jesucristo. Tapos pagdating nga po dun sa, yung tinatanong nga po siya kung kilala si Jesus Christ, dininay niya na 3 beses. You will either deny self or you will deny Christ. You can't please both. One or the other must be denied, either Christ or the flesh.
Which will you deny? Ano ang i-deny mo? Yung flesh mo o ang Panginoong Jesucristo? Maraming mananampalataya ang hindi aabot sa stage na gano'n na itong deny self. Marami ho ang mananampalataya na hindi yung mag-cross dun sa line na deny self. Doon po sa commitment, tsaka doon sa yung any man, yung candidate, maaaring sumama po sila, pero pagdating po doon sa deny self, nag-iisip-isip na po yan. Ito po, alamin po natin kung bakit nag-iisip. Sabi po sa John 6:63, "It is the Spirit that quickeneth, the flesh profited nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life." 64, "But there are some of you that believe not, for Jesus knew from the beginning who they were that believed not and who should betray him." Alam na kagad ng Panginoon kung sino yung mag-cross dun sa line at sino yung mananatili, hindi mag-cross. Sabi po sa John 6:65, "And he said, Therefore said I unto you, that no man can come unto me except it were given unto him of my Father." Sino po ba ang namimili? Ang namimili kung sino ang kanyang kung sasama sa kanya. Ang namimili po ang Panginoong Jesus. Sabi din po sa John 6:66, kung tutuloy po natin, "From that time, many of his disciples went back and walked no more with him." Nung sinabi po ito ni Jesus Christ, marami po hindi nagpatuloy at bumalik sa kanilang mga pinanggalingan. Kaya kung tayo po yung crowd na nandun, tayo po yung kung babalik tayo sa panahon na yun, tayo ba ay mananatili sa Panginoong Jesus sa pagsunod sa Kanya o tayo ba ay tatalito? Marami yung hindi pagpapatuloy. Marami yung hindi maninindigan sa Panginoon. Or would you be walking away from Him? Deny self po. The second thing in the criteria is take up His cross. Ito po hindi po yung cross ng Panginoon. Ito po yung individual cross. The any man. Yung cross po natin individually. Pag sinabi po cross, the cross is always a place of execution. A cross always brought death to its occupants. Hindi po ito isang dekorasyon. Hindi po ito isang instrumento, isang beauty of decoration. Hindi po ito ginamit ng isang tool o training tool, yung cross na sinasabi. Isa lang po ang purpose ng cross. Ang purpose po ng cross is it always brought death, kamatayan. Bearing a cross, hindi po ibig sabihin na ikaw ay nagbubuhat ng cross, hindi po yan yung ibig sabihin na pasan po ang cross dahil yung boss ko, pinahihirapan ako, pasan po ang cross dahil ang hirap ng buhay ko, na dami kong problema. It is not having to live with a certain ache or pain, yung masakit ang kasukasuhan, may paso na akong cross, hindi po yun. Taking up your cross is to exchange your life for the cause of Christ. Ayun po yung cross na sinasabi. Ipagpapalit mo yung buhay na ang namumuna ay fleshly lust for the cause of Christ, para sa kanulanan ng Panginoon. A cross did not make people stronger. A cross did not make a person more conscious of a certain cause. It always meant death, puro kamatayan. Wala pong nakakabalik mula dun sa pagkakapako ng krus. There are no plans pagka ito ay napako na-execute na sa krus, wala nang mga plano, gagawin ko bukas, o wala na. Dahil yung self mo, nakakay na, self dies. Once a person was executed on the cross, they never promoted self again. Pag naipako na sa krus yung sarili, hindi na nila promote yung kanilang sariling kagustuhan, yung fleshly lust, yung fleshly na kagustuhan. The execution must be done daily. Yung pagkapako sa krus, dapat ng ating sarili, ating self, dapat araw-araw. Sabi po kasi sa 1 Corinthians 15:31, I protest by, sabi po ni Apostle Pablo, I protest by your rejoicing, which
which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. Araw-araw namamatay siya. Araw-araw namamatay yung kanyang self, sarili niya. Kasi meron po din itong sa German theologian, sabi, ang pangalan po niya ay Dietrich Bonhoeffer. Siya po ay na-execute ng mga Nazis, yung mga siguro under to ni Hitler. He was executed by the Nazis because of his testimony. He made this statement, sinabi niya po ito, nabubuhay pa siya. When Christ calls a man, He bids him come and die. Sinasabi ng Panginoon, sumama kayo sa akin at mamatay. Yan sinasabi ko, mamatay yung self, yung aking flesh. To follow Jesus no matter what the cost, that's the way of the cross. Kasi maaring namatay ka ngayon, tapos ma-resurrect ka naman maya-maya. Kaya sinasabi po dito ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians 15:31, I died daily, dapat araw-araw. The execution must be done daily. Susunod, number 2, the cross is a place of identification. Yung cross, to identify Christ, you must have a cross. May tayong individual cross dapat para ma-identify tayo with Jesus Christ. Sabi ko dito sa isang tula na God counted cross. God counted crosses. I counted pesos while God counted crosses. I counted gains while He counted losses. I counted my worth by things gained in store, but He sized me up by the scars that I bore. I coveted honors and sought for degrees. He wept as He counted the hours on my knees. I never knew until one day, by the grave, how vain are the things we spend life to save. I did not understand my loved one went above. But my loved one went above, that richest is He who is rich in God's love. Number 3, it is a place of victory. Marami po nga sa atin na hindi po na-experience ang victory because you refuse to be nailed to the cross. Una, there should be victory over sin. Pangalawa, victory over self. Sabi po sa Luke 14:26, if any man come to me and hate not his father and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. Kung hindi natin dadalhin yung ating individual cross, hindi tayo magkakaroon ng complete victory sa ating Christian life. Without taking up your cross, you cannot be one of Jesus Christ's disciples. At sabi din po sa Luke 14:27, and whosoever that bear his cross and come after me cannot be my disciple. 28, for which of you intending to build a tower seated not down first and counted the cost, whether he have sufficient initiative. Katulad po nung Vindarensyang man na sinabi ni Jesus Christ na iwan mo yung mga kayamanan, pamigay mo at sumunod ka sa akin. Hindi sumunod sa kanya yung rich man dahil napakalaki ng kanyang kayamanan. Iniisip natin yung magiging cost kapag tayo sumunod at naging disciple ni Jesus Christ. Yung mga mawawala sa atin ang ating iniisip. Pinag-aaralan po natin kung gaano kahina at undedicated si Peter na kanya pong i-deny si Jesus Christ. Pero tayo ba baka tayo katulad ni Peter? Saan ba tayo maitutugma dun sa matter ng discipleship, being disciple ni Jesus Christ? Si Jesus Christ ang nagsasabi, ang nag-decide kung whether you will be a disciple or not. He says, I will not have you as a disciple unless you meet
yung a certain criteria. At una, deny self. Pangalawa, take up his cross. At pangatlo ay follow me. Sabi po yan sa nabasa po natin. Follow me po yung last. We look at this as a placing Christ in a giant mixing bowl. Isipin po natin na mayroong isang giant mixing bowl, tapos ilagay natin po si Jesus Christ, tapos ilagay po natin doon lahat ng ating interest, yung ating kagustuhan, yung ating ambisyon, lahat po ng bagay na gusto natin, ilagay natin doon sa isang malaking mixing bowl. Tapos nang tayo magkaroon ng struggle sa ating buhay, tayo nagkaroon ng mga problema, ating pong inaangat ng posisyon si Jesus Christ mula doon sa mixing bowl na malaki na nandun lahat po yung ating mga pansariling kagustuhan. Ating po siyang inaangat at hanggang nasa taas na po siya. After years na nag-struggle po tayo sa ating trabaho, sa ating effort, sa lahat ng ating ginawa, ilagay natin siya doon sa pinakatuktok ng ating priorities. Pero hindi po yun ang gustong paraan ng ating Panginoon. Ang gusto po ng Panginoon na i-replace ni Jesus Christ lahat po ng ating kagustuhan at yung laman Jesus Christ na wala po lahat yung ating mga sariling kagustuhan. Sabi po dito, talagang merong price yung pagsunod sa Panginoon Jesucristo. Katulad din po ng if you are a weightlifter, you pay a price for getting stronger. If you are a runner, kung kaya mananakbo, you pay a price for getting faster. Kailangan mag-train, may kapalit. If you want to be a high jumper, you must pay a price for jumping higher. You pay a price to lose weight. You pay a price to gain promotion at work. You pay a price for staying just the same as you are now. Kung tayo mananatili na katulad kung ano tayo ngayon, pagbabayaran natin yun. Sabi po sa Matthew 16:24, then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Sino ngayon sa atin ang mag-offer ng ating sarili as candidate for a disciple tonight? Is there a man? Meron ba dyan? Is there a man? Is there a woman? May bata, may young people, may adult men, may adult lady, may young men, young lady. Sino ang mag-offer ng kanilang sarili as candidate for a disciple tonight? Sabihin natin, here I am, Lord, take me. Be the candidate, make the commitment, accept the criteria. Tayo po ay pinapaalalahanan ng Diyos, ng ating Panginoon sa Kristo, na tayo ay mag-accept ng criteria, tayo mag-candidate, at ating gawin yung commitment. Kung tayo meron ng commitment natin, i-revive po natin, ibalik po natin yung init na ating pagmamahal sa Panginoon sa Kristo. Tayo din Panginoon, tayo din mananalo. Ama, Panginoon Diyos, kami po'y muling lumalapit sa inyong likuran ng trono sa dalingkong ito, Panginoon. Kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa mapagpalang araw na ito na binigay ito sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe. Salamat po sa presensya po ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa presensya po, higit sa lahat ng banal na Espiritu, Panginoon. Salamat po sa patuloy pong pagkilos sa aming pong kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa inyong pangungusap sa puso ng bawat isa. Panginoon, kami po'y lumalapit, lumadalangin, Panginoon, na makausapin niyo po ang puso ng inyong pong mga anak, na mag-commit po sa inyo, Panginoon, at kumakbang pa po ng mag-cross ng line, Panginoon, tulad po ng inyong kagustuhan. Dalangin po namin, Lord, na makausapin niyo po ang puso ng bawat isa, Panginoon, at mag-alab ang hilig ng pagmamahal namin po sa inyo, Panginoon, at sumunod po sa aking Panginoon Jesucristo. Habang lahat po ay nakayupo,
pagdikit. Meron po bang mensahe sa inyo ang Panginoon sa Kristo? Lumapit po kayo sa altar at manalangin sa ating Panginoon. Meron pong namumusap ang magaling Espiritu sa inyo, Panginoon, sa inyo pang kayo po lumapit po sa altar at manalangin. Ikaw kapatid, will you come? Will you be His disciple? Alam ko na mahirap ang maging disciple ng Panginoon. I know it will bring about many changes in your life. Ang mga kaibigan mo, lalayo sa iyo. Ang iyong pamilya, hindi ka maunawaan. Hindi nila maunawaan ang iyong gagawin. They will criticize you. Will you come? Tayo po'y panalangin. Ama, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y patuloy na lumalapit sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa tugon ng iyong mga anak. Salamat po, Panginoon, matingin niyo po ang dalangin na bawat isa, Panginoon, na nalangin sa inyo po sa altar. Nawatulungan niyo po kami, Panginoon. Salamat po sa pag-accept po namin bilang candidate po, Panginoon. Sa pag-accept po, pagtubigay po ng aming commitment. Salamat po, Panginoon, sa pag-accept po ng criteria, Panginoon, na kayo po ay aming po sundin. Nais po namin, Panginoon, na sundan kayo, Panginoon, hanggang sa huli, hanggang sa finish line. Salamat po, Panginoon, sa inyong pagkakakilaan. Salamat po sa inyong pagmamahal. Salamat po sa patuloy na pagkilos po, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu. Langit po namin, Lord, nawa sa kanyang patuloy na gagawin. Banal na Espiritu siya, mauna po sa amin, Panginoon. Tinataas po namin, Panginoon, ang itong dakilang pangalan. Inupulit ka po namin, Panginoon, na sa labatan. Lahat ng ito ay pinalangin sa pangalan ay Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise God po.